Magandang gabi mga boss, mga camping, mga bunyog, no? Salamat sa tumatagdag na subscriber. Ginabi tayo eh. Oo. Alas 8 na po rito. Ang dami yung trabaho eh. Pakinggan mo natin to si Las Cañas, no? Traidor po. Gumalaw ang mga Duterte. Sila ang nambomba sa Davao Airport at may prueba ako. Hindi ko na utuhin. Sandali lang ho ito. Mamaya meron akong magbabalik na ho tayo mamaya. At magkulab ho tayo mamaya. Magaganda ho yung mga comments nyo. Pakinggan natin si Las Cañas, ha? Sa Malacanang, ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacanang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambalos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Traitor ito. At isa pa, i-remind ko, mag-take ako ng opportunity sa araw na ito na sabihin ko na during the meeting doon sa Helena Hotel, may kaibigan sa isang Indian national, businessman ko, no? Hindi ko alam, pero pagkatawag na lang niya palagi Mr. Sin. Pero si Rodrigo Duterte at that time, nag-ask siya how to acquire nuclear material. So ito ang pinaka-dangerous na dapat bantayan ng Presidente ng Pilipinas. Huwag na bitawan itong alimaw na ito dahil gagawa at gagawa at gagawa ito talaga ng very devastated move. Katulad ng pagbomba niya sa Davao International Airport. Meron akong testimony, may ebidensya ako niya. Sa Port of Davao. Binomba pa para airport, ano? Sir, yan na po. Yes, sir. Pasok. Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Bolledo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me. Ultimately, sir. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami na may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection Matagal po itong si Las Cañas kay Duterte, ha. Matagal po, ha. Hindi ho basta taon, ha. 34 years yata ito eh. Oh. Mayor Duterte during my time. More than 1,000, hindi 300. Sinungalingan yan. Sinungalingan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika. Eroplano ni Duterte sa Amerika. Halos ano ho ito, ha? Halos kanang kamay na ho ito. Ni Duterte. Nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan. Hindi ho ba ganun nahuli si Kibuloy? May mga spare parts ho ng barel do sa kanya sinasakyan na aeroplano. Oh. Kaya lang, pinakawalan siya nung inako daw nung pastoral, di ba? Tuloy. Kibuloy, front lang yan ng halimaw ng Davao. Tama ako. Kung totoo sinasabi nito, di ba parati sinasabi ko, duda ko, baka ito si Kibuloy na to. Front lang ni Digong to. Oo. Oh. Siya na nagsabi. Oo. Hindi natin alam, ha. Pero yun ang suspecha ko kasi. Oo. Kasi sobrang yaman ng yung Kibuloy, sobrang ari-arian, hindi
Meron pa siya 75 hectares na ano, bukod pa 8 hectares sa Davao. Talagang ang ganda ho ng lugar, talagang paraiso. Totoo, tuloy. Salamat po Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan sir, hingin lang po namin kayo ng closing remarks. Baka may gusto pa po kayong sabihin sa ating mga tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandirin lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan. Yung bigong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City. Kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So, tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin. Katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababae mo sa pwesto is sitting president. Tapos siya civilian, drug lord pa. At pinalabas pa niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis, boom. Maghanap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kung team na kayo. Yan ang katotohanan at hindi ako aatras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga masigilid na labay, natapon sa Samuel Island, walang justisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, iperpetrit niya sarili na forever siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niyang Shabu Laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat malaman niya ng mga neighboring countries para labanan itong the rising Pablo Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media. The rising Pablo Escobar, sabi. Mga boss. Nung pa, diba, sabi ko, duda ako sindikato to eh. Kasi, yung ginawa niyang mga kasama niya sa Malacanang, Michael Yang, economic advisor. Wala akong pumalag kay Digong eh. Lahat ng gusto niya, nung siya nakaupo, nasunod. Michael Yang, economic advisor. Hindi, Diyos ko. Doon lang ho, Kibuloy, spiritual advisor. Tama ako. Ang problema lang kasi, kila Pablo Escobar, although malakas sila sa gobyerno, hindi nila kayang tapalan lahat eh. Merong kumontra, kaya yun, nadali si Escobar. Patay. Pero ito, mismong siya ang gobyerno eh. Yan sinasabi ni Las Cañas, di ba? May Shabu Laboratorio, ang plant nila sardinas ang laman ng yung mga lata-lata o dinadala sa Malaysia. Hindi pa aligasyon lang ho ito. So, bahala na ho yung ICC dito. Kung makakakuha sila ng probable cause, at yun nga, magkakaroon ng, pag may probable cause, magkakaroon ng warrant of arrest. Pero yun nga, hindi pa ho siya, akusado pa lang. Pero yun nga, wala pang verdict na siya guilty kung ano man ang magiging desisyon sa kanya.
Di pa nga ho natin alam, baka sa pag-review ng ICC, wala pa ho silang ganun. Kasi hindi pala pa ho kaso eh. Di ba? Kaaralan pa lang eh. Di ba? Sobra na po ang gulo ni Duterte. Nanggugulo na ho talaga sa administrasyon ni Marcos, no? Pinakikialaman niya na todo-todo, di ba? Lahat ng desisyon ni Marcos, ayaw niya. Ayan, papatawag siya ng rally, kung ano-ano, magsasalita siya, ganito. Murahin niya si Marcos, at parating ipinangangalandakan na wala kang utang na loob. Yun. Ako ang nagpalibing sa tatay mo. Sabi nila, ba? Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magiging presidente. Kung ano-anong sinasabi. Magbalik tanaw tayo. Nung tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, ang kanyang vice president, si Cayetano. Ikinampanya ni Duterte ng todo-todo si Cayetano. Nasubaybayan ko po yan. I tell you people, sabi ni Digong, don't vote for me kung hindi nyo rin butosan si Cayetano. Hindi ako pwede kung hindi siya ang kasama ko. Yun ang kinampanya ni Duterte, si Cayetano. Si Marcos naman, Miriam Defensor. Di ba? Leni Robredo, Maroas. Di ba? Noong panahon na yun, parehas ang eleksyon eh. Parehas po talaga. Isipin ninyo, no? Mahina ho ang Duterte sa survey. Ba? Hindi ko inaano si Marcos ha. Nagbabalik tanaw lang ho tayo. Leni Robredo po ako, Maroas ako. Nakamping ako. Kaya lang, itong sinusumbat ni Digong ng mga Duterte kay Marcos, yung mga nagpalibing sa tatay nila, ganito, kung hindi kami, hindi nalibing sa libingan. Uulit na naman, mga boss. Sino ang ikinampanya ng Marcos? Sino sumuporta kay Duterte nung tumakbo siya Pangulo? Sa bunganga niya nang galing. Wala naman sumuporta sa akin maliban kay Amy Marcos. Binigyan ako ng 30 milyon campaign fund. Sinabi niya yan. So bukod pa ron, nangampanya si Amy Marcos para sa kanya. Siyempre Marcos, siyempre maraming loyalist kay Marcos di ba? Kaya ang binoto nung mga Marcos, presidente nila, hindi si Miriam Defensor. Ang presidente nila, si Duterte at si Bongbong. Maliwanag po yan Ang binoto po ng Marcos loyalist, Duterte at Bongbong. Pero ang Duterte loyalist, ang ibinoto, Duterte, Cayetano. Kasi never na ikinampanya ni Duterte si Ferdinand Marcos. Easy po Ito sana makarating to. Pero palagi ko makakarating to sa kinauukulan. Maski pa paano, meron ho akong kaibigan dyan na malapit-lapit dyan May kaibigan ako. At ito, i-share ko sa kanya to. Baka sakaling makarating doon kay Amy para magising siya sa katotohanan na yung utang na loob na sinasabi ni Duterte ng mga Marcos sa kanila, barya lang. Kumpara, kung hindi na tumulong si Amy Marcos sa yung mga Marcos loyalist kay Digong, baka hindi siya nanalo
Hindi naman landslide ang pagkapanalo niya eh. Oh, di ba? Wala akong daya nangyari doon. Kaya yung sinisigaw ni Bongbong, naghahanap si Bongbong ng boto eh. Bakit siya natalo eh? 2 milyon yata pagkatalo niya, di ba? Eh, ang bumoto lang kay Bongbong yan eh. Marcos loyalist eh. 12 million lang yata, di ba? O 14 million si BP Lenny. Oh. Tsaka yung paulit-ulit, paano siya dadayain ni BP Lenny? Yung eto na, may mga pumapasok na po rito eh, kaya sa mga Marcos nanonood na ho rito, akala nila, hindi ho, gaya sabi ko, kung kay Duterte, kay Marcos ang lagay mo. Sa nangyayari ngayon, kung sakasakaling susuporta ka, sino, papanigan mo yun? Ayan mismong si Las Cañas, maski yung Montulfo, nilaglag na rin siya, siguro napanood nyo, nilaglag na rin si Digong, sino si Montulfo? Marami ring ibinigay na tulong si Duterte kay Montulfo, ginawa pa raw yata niya sa China ba yun? Las Cañas, marami rin tinulong si Duterte rito. Ginawa nga niyang mga yan eh. Parang kagaya rin si Kimo. Marami rin tinulong si Duterte rito. Number 1 senador, di ba? Pero yun nga, mga boss. Balik tayo balik. Isipin niyo mabuti. Kaya yung nagsisigaw si Marcos na dinaya siya, paano siya dadayain? Anong kapasidad ni Leni Robredo para siya dayain? Di kung dadayain si Marcos, di si Duterte na dinaya, kung pwedeng mandaya ang grupo ni Amy Marcos, ni Leni Robredo. Mag-isip nga kayo. Yun ho ang nangyari. Kaya ho natalo si Bongbong. Kasi hindi siya sinuportahan ni Duterte. Pero siya, kaya nanalo si Duterte, sinuportahan ng Marcos si Duterte. Diba? Tanong, bakit hindi sila nagtandem? Kasi hindi siya kinuhang Vice President ni Duterte. Kung talagang gusto siya ni Duterte. Kung talagang gusto ng Duterte ang Marcos. Kaya yung pagkakalibing ni Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani, parang pagtanaw lang ng utang na loob ni Duterte kay Amy Marcos sa mga Marcos. Diba? Hindi ba? Maliwanag naman eh. Hindi naman mahirap kwentahin eh. Nangangampanya si Duterte para kay Cayetano. Samantalang ang Marcos nangangampanya para kay Duterte noong presidential election, noong panahon na tumakbo si Digong. Tsaka yun nga, paulit-ulit, nagkaroon ng mali doon. Kasi nga itong Digong, substitute candidate lang ito. Late filing of candidates ito. At ang pinalitan niya, si Dino, kandidato para mayor. Bakit pumayag ang administrasyon ni Ninoy Aquino? Ni Noynoy Aquino na pumalit ang isang Digong sa isang mayoralty candidate. Samantalang siya presidente, tinatakbo niya. Sabi nga ni Atty. Enzo, dapat doon pa lang disqualify na eh. Pero pinayagan nilang mga takbo. Kasi yun, siguro baka ang alam nila, the more the merrier. Hindi nila alam na nagkukumbay na pala ang Marcos loyalist at saka itong Duterte. Sumuporta ang Marcos loyalist kay Duterte kaya siya nanalo sa pagkapangulo. Ayon ho yan sa aking theory ha. Ewan ko sa inyo kung tama ako. Nangangampanya si Digong para kay Cayetano. Sino si Cayetano? Walang ginawa si Cayetano kung hindi wasaking si Bongbong pagdating sa debate.
Oh. Mga debate, di ba? Oh, vice presidential debate. Oh, masyado hong malalim ang ano niyan. Cayetano Bongbong. Lintik ho ang debate niyan. Magnanakaw pamilya mo, diktador ang pamilya mo, sabi ni Cayetano. Oh. Si Duterte naman, ang kalaban naman ni Duterte, si Mar Rojas. Oh, silang dalawa naman ang tira naman. Binababoy naman ni Mar. Oh. Yabang yan, alam si Duterte, parang parating, di ba? Oh. Oh. And, yun o nangyari. Nung eleksyon na yun, wala hong dayaan dun. Maski si Digong, alam niyang wala naman dayaan eh. Pinabayaan na lang niya si Marcos magpuprotesta. Pero alam niya wala mangyayari. Alam niya wala mangyayari. Oh. At, hindi rin natin alam, baka pinaasa niya si Bongbong na kaya niya. Pero, hindi. Kasi presidente na siya noon eh. Di ba? Nagpuprotesta si Bongbong. Oh, di ba? Oh. Ang kala siguro ni Bongbong, kaya siyang ilusot sa Supreme Court. Kaya tuloy-tuloy ang protesta ni Bongbong eh. Hanggang Supreme Court. Oh. Pagdating sa Supreme Court, unanimous decision, walang dayaang nangyari. Oh. Talagang wala eh. Kasi nga, paulit-ulit, kung mandadaya ho yung si Leni Robredo, di si Mar Rojas na mandadaya. Kagaya na nangyari ngayon. Oh. 31 million, 32 million. Ngayon lang ho nangyari ito sa istorya ng Pilipinas. Ganyan ho kalaking boto. Ng isang tandem uniteam Oh, landslide. Oh. 20 million votes pumasok within an hour na nabilang. Yeah? Yan lang ang natin ngayon mga boss. Mag-comment po kayo kung ano. To, sana makarating dito sa mga troll. Mga Marcos. Marami hong Marcos dito sa yung huling vlog ko eh. Oo. Yung hindi ko nabasa. Marami hong Marcos doon. Eto, sana makarating sa inyo to. Pag-isipan nyo mabuti. Sana makarating to. Yan ho ang nangyari kaya nanalo si Digong. Utang na loob ni Digong sa mga Marcos kaya siya nanalo. Yan ho ang aking tsuri. Kung hindi siya sinuportahan ng Marcos, baka siya talo sigurado eh. Laki ng boto ng Marcos eh. Antayin mo, naka 12 million votes si Bongbong Marcos. Wala akong botong nanggaling sa Duterte dahil ang Duterte, ang kinakampanya, si Cayetano. Aminado naman si Digong doon, di ba mga boss? Aminado siya. Nagpasalamat siya kay Aimee. Nangiti pa nga si Aimee. Salamat madam sa tulong mo, sabi niya. Ngayon, ayan ang ginagawa sa kanila. Tama si Las Cañas. Mag-ingat ka, traidor ito, mga sinabi na. Halimaw ng Davao, di ba? Tama si Las Cañas, di ba? Paulit-ulit, no? Inisipin ninyo mabuti, to, doon sa mga Marcos kung makakarating to. Ang kinampanya ni Digong, si Cayetano. Si Marcos naman, ang kinampanya ng Marcos Duterte, hindi si Miriam Defensor. Ba? Kaya kung hindi dahil sa Marcos, hindi siya magiging presidente. Yan ho ang aking tsuri Magkulab na po tayo mga boss. Leni Robredo po ako, kakamping ako. Pero yun nga ang ano ko. Kayo sabi, yung mga Marcos. Kaya yung sinasabi ni Aimee Marcos na utang na loob nyo, kaya nilibing yung si Marcos Sr. sa libi ng bayani. Dapat lang. Dahil kung hindi sa Marcos, di mo siya magiging presidente. Kala Tibaya, shout out. Good afternoon, Karoke. Sabi niya. Nax Early Bird. Yan ang mga banat dyan. Tirahin mo na, Karoke.
Hello, Mama Bear. Okay lang si Mama Bear. Hello, Miss Akira Milus. Be well, ingat, sabi niya. Shout out, Akira Milus, my friend. Kalat ni Baya ulit, oh. Where's the logic in there? Sabi niya. Ito yung comments niya sa akin kagabi. Misael, shout out. Good morning, Karoke. I'm ready to watch again. Oops. Good afternoon pala. Diyan sa atin, sabi ni Misael. Babae ka ba, Misael, o lalaki? Misael. Kalat ni Baya ulit, oh. Ay, salamat Misael sa mga pagsuporta ha. Kalat ni Baya ulit. Hindi ako maka-bleng-blong, hindi ako maka-gong digs, at hindi rin ako maka-Lenny. Ako ay maka-idol. Si Idol Norman lang ang malakas. Patay tayo dyan. Malakas ang yung baka tumakbo Kalat ni, ha? Okay na ako, Japan ka, mangusing ka. Es Makise, shout out. Good evening po, Karox. So proud of you po, Sir Rox. Na on point ang pagsabi mo na kakamping ka. Mabuhay ka po and God bless you always. God bless, Es Makise. Alam nyo boboto kayo, mag-isip, may utak kong tao, mag-isip kayo kung sino dapat ninyong iboto, ano ba? Nagkakaleche-leche. Hindi naman mahirap isipin yan. Meron hong track record. Yun hong anong pinag-aralan, anong klaseng kandidato, o magnanakaw ba to, ano ba itong mga to. Binoboto nyo. Kasalanan nyo na rin ho yan eh. Kaya lang nakakapagdamay kayo ng matitinong mag-isip, ha? Dahil sa katangahan nyo, kakaleche-leche. Tanggap kayo ng aplikante. Ang credential, napakabaho. Oo. Diba? Yan. Naglalabasan na ho sila sa kanilang baho. Si Maharlika, binabalahura si Marcos. Eto, si Las Cañas. Tsaka yung isa yung babae, pinakita ko siya kapon. Halimaw ang tawag sa pamilya ni Duterte. Hindi ho iba-iba yan. Inaamin naman niya ho, marami siyang pinatay, inuutos ni Duterte. Ultimo kapatid niya. May blind obedience dito sa halimaw na to, sabi niya. Kalat ni Baya ulit to. Mukhang adik na may kabit pa. Mabuti na lang at hindi kami ni Karoke mahilig sa mga bagay na yan. Shirley J. Sir, shout out. Ganyan talaga, Karox, pag hindi nasusunod ang gusto nila. Sabi nga ni Senator Trillanes, hindi sila sanay na wala sa kapangyarihan. Kaya nga alam ni Digong na mangyayari ito, mga bagay na to. Kaya nung filing of candidacy, hindi alam ni Digong kung anong gagawin niya. Filing of candidacy pa lang, tarantan-taranta na yan. Talagang ayaw. Bato, file ka ng Pangulo. File si Bato. Mamaya, Bato, atras. Bongo, file tayo. Ako, Vice President. File sila. In-interview si Digong. Kakalabanin nyo yung anak nyo. Bakit? Nag-file na ba siya? Parang wala sa sarili. Nung filing of candidacy, di ba? Si Sara naman, ayoko ika sa nasyonal, dito ako, nag-file siya, mayor. Mamaya, hindi na, ang gulo ng pamilya noon, mga panahon ng filing of candidacy, hindi na alam kung sa sila, di ba? Tuloy na natin to. Ngayon lang nagkaroon ng mga ganyang klaseng politiko. Ang Pilipinas. Ngayon lang din nagkaroon ng presidenteng ganyang klase. Ang bunganga. Ang Pilipinas. Yun ang Marcos Sr. Diktador na yan, di ba? Pero hindi ho ganyan magsalita. Talagang iba. Malayo-malayo.
Malayong-malayo. Diyan kay Digong, naku, Diyos mariusip, napakalayo. Sabagay, dito, kung kay Marcos lang, mas malayo. Mas maganda pakinggan yung salita ni Marcos, mas kaya paano. Kasi nga puro pako rin. Ito lahat to. Sheila Jason lang ito. Ganyan talaga, Karox, pag hindi nasusunod ang gusto nila. Basta. Ladies Anita, shout out. Magandang hapon po, Sir Roque, at sa mga viewers ng programa mo po. Ano po daw, sabi ng trolls, magkano ang binayad sa'yo? Mga tanga, mga kamping tayo. Kaya gago eh. Oto, sana makarating to, itong sinasabi ko. Hindi ko inaano si Bongbong Lenny po ako, Lenny. Pero yan nga. Isipin nyo, oto paratingin niyo para, kasi ang alam ng nila Amy, may utang na loob sila sa Marcos eh. Sa Duterte, yung utang na loob ni Duterte sa'yo, hindi mo alam? Kung hindi sa Marcos, hindi yan magiging presidente. Di naman yan gusto. Di ba sinisiraan pa nga niyan? Pero hindi ko nga alam kung ano nangyari itong eleksyon nito. Kung yari talaga karera dito. Dahil yun nga, hindi na mapaliwanag kung paano nagkaroon ng 20 million sa loob na isang oras. Napaka-imposible nga naman, di ba? Ito rin natin to. Mahaba-haba din po to eh. Kahit panalo ng machine si BBM, kahit anong mangyari, kakamping po tayo. Yun nga. Ladies Anita ulit. Sir Roque, yung isang star sa bandera ay babaunin ni Abnormal Duterte shit sa loob ng kulungan ng ICC. Kalat ni Baya ulit. Mahirap, mahirap magpaliwanag sa mga tanga, sa mga tumitira, nagpainit, sa mga tumitira, nagpaint anil at ang bumabatak ng bulbul ng kabayo, at lalo na sa humihimod sa tumbong ni Paring Diggs. Kalati talaga. Ladies Anita ulit baliw na yan si Digong nyo. Hindi na maluwag yung tornilyo sa utak ni Digong nyo. Kung hindi, nasisiraan na yung utak. Kaya hindi ko din pinakikinggan ng mga blabla niyan na si Duterte shit. Sayang ang oras ko para pakinggan pa siya. ICC na ang bahala sa kanya. Kaya nga yan ang kabang-abang. Tsaka itong FBI Librado Ludovico, shout out May saltik na. May toyo palang matandang hunghang. Hoy, mahiya ka, tandang durian tutay. Anong palagay mo sa Pilipinas? Sa iyo, hintayin mo na lang ang arrest warrant ng ICC para matodas ka na. Pero ito librado. Siguradong madugo to. Madugo yan. Kaya sabi nga nila, Trillanes at saka ni Ronald Llamas, hindi pa huhuli ng buhay yung mga yan. Tingnan natin paano. Jerome Sausa, welcome to the club. Karox, kung sakali na mabukod ang Mindanao, bandila isang star sa gitna. Diba? Baka mukha pa ni Digong nakalagay doon sa bandera. Yannick Ordobe, shout out. Team Sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Parehas lang dalawang yan. Ginawa ng negosyo ang politika, kaya buong pamilya ayan, nakapwesto. Totoo. Ed Torres, shout out Good evening, Karox. Huwag na natin pansinin si Digong. 80 years old na po siya. Malapit na yan sa hukay. Naghahanap na lang siya ng karamay. Kaso nga, hindi ganun Federico Mandak, shout out. Sir Roque, si Digong hilong talilong na sa takot sa ICC. Yun lang naman ang dahilan, kaya kung ano-anong strategy ang ginagawa para guluhin ang gobyerno. Pati Mindanao gusto niyang ihiwalay daw para mawala ang jurisdiction ng ICC sa kanya. Ano yun? Parang damit lang na huhubarin
at tapos sa Mindanao Republic na. Bobong abogado to. Magtatago na lang daw siya kay Alvarez. Duwag talaga. O, diba? Sabi niya, itatago lang daw siya ni Alvarez talaga. Hindi naman, kung anong gagawin, no? Federico Mandaco, sabi niya. At itong si Willie Rebillame naman, dami ko nang iniisip, dumagdag ka pa, pwe. Antayin mo ako, bigyan kitang jacket, at mag-kending-kending na lang tayo, boom tarat-tarat. Azucena Ambita, shout out. Walang pagsisisi sa una kung bakit naging pangulo yan si Duterte. Lahat na yata ng kasamaan na kanyang ginawa. Gusto niyang mahiwalay ang Mindanao para iyon ang ibibigay niya sa China. Thank you, Sir Rox. God bless from Australia. God bless, Azucena Ambita. Dised, shout out, Dised. Mas nag-enjoy na akong makinig sa comment ng mga Rocky Warriors, Sir Rox. Keep it up, sir. Salamat, Dised. Al Olalia, shout out. Thank you po, sabi ni Al Olalia. Sumagot siya kay Dised. Roelio Damaso. Welcome to the club, Roelio Damaso. Good evening po, Karoke. Itong digong na to, dapat rest na siya. Huwag na sasawsaw sa politika. Sama ng bunganga. Ganun na yun. Nangampanya na yan dati. Masama na bunganga dati. Stickwar Legacy, shout out. Kung si Kibs at Digong at Buwang, ano naman kaya ang mga DDS na panatiko nila? Baliw. Ito, Cassandra Daisy, shout out. Famous ka na, Mr. Rox at mga Warriors. Bakit? Dinumog ka ng mga DTS trolls yesterday. Ang lakas ng tawa ko dahil twice kang nakabasa ng comment ng mga kalaban sa dami ng nag-comment sa'yo. Cheers to all. Let's continue to get involved. We praise the great things and criticize the bad issue para sa Luzon, Visayas at Mindanao. Nakatutok si Cassandra Daisy sa pagbabasa ng comment. Ano? Paul De La Cruz, shout out. Welcome to the club. Right po, kapag mangyari, marami po ang papalitan history ng Philippines mula pa kay Magellan at Flag. Oo nga, wala na talaga si ay, 3J Hope, shout out. Sumagot siya. Kaya nga ang daming hassle. Kaya si Diggs na lang ang palitan para tapos ang kwento. Naka-save pa tayo. Tama, di ba? Pag na nito, tingnan natin yung conspiracy theory ni 3JC Hope, kung magiging totoo, ako, tamang duda na rin ako, Bukang gano'n na mangyayari, 3JC Hope, Armando Cabrera, shout out, Good day, Boss Roque. Binabangungot na si Digong kahit gising dahil halos hindi na makatulog yan. Kakaisip sa takot ng ICC. Warrant of arrest nila ni Sara Mau. Ladies Anita ulit. Good evening po, Sir Roque, at sa lahat ng mga kapwa viewers po. Stay safe and God bless po palagi. God bless, Ladies Anita. User, shout out. Good morning, Karoke. Sikat na po kayo. Ang daming tabogong trolls na sumugod dito. Tambayan natin. Yun nga. Kaya bigyan ko sila ng magandang vlog ngayon. Oo. Para makarating doon sa kanilang boss na si His Excellency. Yan ang aking theory diyan sa pagiging presidente ni Digong. Talagang masyadong mahina, masyadong na-overcalculate ang kalkulasyon nila Mar Rojas na pinabayaan lang tumakbo. Sila nasa administrasyon.
Substitute candidate, ang pinapalitan mo, kandidato ng mayor, tapos tatakbo ka presidente. Oh, disqualify na dapat, di ba? Kaya lang, pinabayaan nila eh. Oh, ayan na, ngayon nangyari. Oh, pero, hindi pa rin dapat manalo. Sinuportahan kasi ni Jaime ng mga Marcos, si Duterte. Oh, sa halip ng suportahan nila, si Miriam Defensor, si Duterte ang sinuportahan nila. Oh, si Duterte naman, sinuportahan ni Duterte, si Cayetano, paulit-ulit na ako. Kaya, bago nalibing yung tatay ninyo, may utang na loob na si Duterte sa inyo. Tuloy natin kay user. Fentanyl versus pulburon. Yan ang pinagtatanggol ng mga tabogo. Ayaw sa malinis na record ayon sa COA. Yun nga eh. Julito Robilio, shout out. Rox, palagi ko si Duterte nabangag kung ano-anong inaiisip. Ang lumalabas sa bunganga dapat dalhin na sa mental. Pinapalakpakan pa ng tao eh. Paano mo dadalhin sa mental, Julito? Wala naman sinabing ano yan eh. Talagang, ewan ko kung anong katuwa-tuwa dyan. Oo. Alam nyo, nung binata ako yan. Yung ano ko, abot sa puso yung ano ko eh. Ang tinuso niya, et-et niya raw. Haba daw ng et-et niya, abot sa puso. Pag lumabas ako ng YMCA, hindi sa balikat ko nilalagay yung tuwalya ko eh. Sinasabit ko dun eh. Ha? Kaya pag ano ko sa chicks eh, argabyado yung chicks sa akin dahil hirap na hirap eh, sabi niya. Palakpak naman yung mga tang. Okay na ako, Japan. Ay! Ano yan? Marcos, hindi ganyan. Yung senior, ang galing yung senior. Tsaka wala akong ganyan. Maski dito, mga nag-i-speech dito, mga politiko, wala akong ganyang kababoy, bunganga. Wala. AJ Reyes, oh. Pinagpapatulan ninyo, yung matanda na yan. May sayad na yan. Inuugoy lang kayo niyan. Dalhin nyo yan sa mental. Sabi ni AJ Reyes. Oh. User ulit oh. Mukha daw ni Digong ang ilalagay sa Watawat sa Mindanao. Mukha ba ni Digong at saka ni Alvarez? Nelson Batalone, shout out. Tama po kayo, Sir Roque. Pati mga nag-comment, matalino na ang botante. Ang problema yung Comelec na lang, alam nyo na, Smart Magic, di po ba? O, yun nga ang problema, isang pinakamalaking problema, yung come and collect. Michael Santos, shout out. Good PM, Sir Rox. Pareho silang style na bulok ni Kibulok. May lumalabas din na witness na nagsasalita against Las Cañas. Kitang-kita mo namang totoo sinasabi at lahat tayo ay may testigo sa dinami-daming patayan nung panahon ni Demonyo. Magalit si Michael. Ferdinand San Juan, shout out sabi niya. Good evening po, Karoke. Talagang malala na nangyayari sa ating bansa nang dahil sa sobrang pamumulitika. Pati ba naman ang Mindanao gustong ihiwalay ng Pilipinas? Yan ang pahayag ni Duterte. Kung sa pag-unlad ng Mindanao, ang may higit na may responsibilidad ay yung mga mayor, kongresista at gobernador na dapat ilaan sa proyekto ng ang pondo patungo sa pag-unlad ng bawat bayan. Dahil sila ang humahawak, tumatanggap ng mga pondo na galing sa kaban ng bayan. Hindi dapat isisi sa Pangulo ng bansa. Kaya ang tanong, saan napupunta ang pondo? Gising-gising at isip-isip lang po. Yan po ang aking pananaw, nakakalungkot. Dasal, patnubayan at gabayan po tayong lahat ng mahal na Panginoon Diyos. Siyang dapat. Ferdinand San Juan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo mga friend. Diyan sa Italy. Sabi ni Friend Shervin, Impong Basyang, Team Tia Deli, muli pong bumabati ng magandang buhay sa lahat ng Rocky Warriors the Great. Masasabi ko, Sir Rox, sa topic mo today, masakit man po sa dibdib
at kasukasuan ang kanyang isinisigaw. Pagbigyan lang po natin siya sa kanyang trip. Ano po, libre naman po ang mangarap. Kung matupad o edi wow, intindihin na lang natin si Ingkong. May mabigat po siyang pinagdadaanan sa ngayon. Kasi nga po, parang bangungot po ang salitang ICC na nagpapakabog po sa kanyang dibdib. At di po sila tinatantanan. Malamang nga po, baka di na siya makapagpatulog nang dahil dyan, kaya kung ano-ano na pong mga bagay-bagay ang pumapasok sa kanyang utak. Utak? Mayroon bang utak? Let's all be kind to animals. Huwag po tayong masyadong judgmental. Ano po? And may singit ko nga po. Sana po yung mga trapong aplikante gustong maging senador, huwag na po tayong mag-ambisyon o mangarap kung alam mo naman po talaga na wala ka namang alam. Yun nga pa rin eh. Kung di magpatawa, just keep your day job. Stay where you are. Huwag po nating ambisyonin ang di po para sa atin. Sobra na pong daming joker sa Senado. Huwag po nating gawing tambakan ng puro basura at tagabutas lang ng bangko, pero milyon-milyon ang sweldo para lang maging pipe o parang si bantay lang na aso. Yun lang po, Sir Rox. Hanggang sa muli po sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang makulit at asungot ninyong Tia Deli. Happy weekend everybody! Ay everyone, sabi niya. God bless, Sir Rox. Mag-ingat po palagi at huwag mag-alala. Di po mababawasan ng star ng ating bandera. Matulog ka po na mahimbing. Si Kulaoy, pagbigyan na lang po natin sa kanyang sayad na pag-iisip. Yun nga. Ay, Tia Deli ka. Kilala ba si Kulaoy? Baliw. Ito. Johnny Alakadin. Shout out Kaya gustong-gusto ni Digong na mahiwalay ang Mindanao kasi gusto niya siya ang maging hari doon. Ayun na nga. Hari naman siya eh. Kaya lang ikalain mo, ako hindi ko alam talagang ano eh. Tatagal to eh. Wala eh. Nahawakan niya talaga. Magaling ang ano. Magaling maglaro talaga ng pera. Alam niya kung sino tatapalan niya ng kwarta eh. Roque. Ano ka? Human rights advocate ka ba? Wala ngayon. Human left ka na. Panelo. Isa ka pa. Mali dito. General. Isa ka rin. Bato. Ilan na star mo dito? 1 star general boss. Bukas, 4 star ka na. 4-star general si Bato, mga boss. Baka akala nyo. Bantag. Okay ka sa akin. Nag-aagis ka ng Granada. Doon ka sa Bucor. General ka na ron. Mga PMAR naman. Anong ginawa ninyo? Yung iba, nilumot na kayo sa pagiging kernel eh. Ito, bibilis, pinromote ni Digong, ginawa mga general eh. Ang hirap magkaroon ng star di ba? Maging general. Pagkadikit ka kay Digong, general ka agad. Ko. Panginoon. Ang nangyari sa Pilipinas sa panahon ni Digong, ganyan. Antakin mo si Bantag, ano? Gusto ko yan, nag-aagis ng Granada. Bigat ng kwalifikasyon ni Bantag. Kung di ka lang nag-aagis ng Granada, hindi ka ba gugusto ni Digong? Kaya tama sila sa Kanyas eh, no? No? Palagay nyo. Tama ba siya? Nahalimaw si Digong, mga boss. Malapit na ako mag-isang oras,
Sir Roque, yung rally ng mga DDS nilangaw. Kaya nilangaw kasi hindi umaten si Badong Aratilis. Badong Aratilis, paborito ni Mabto eh. Na walang yain. Ay, na walang yain. Na gaguhin. Ha? Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Masyadong matapang talaga itong digong na ito. Akala niya marami pa ding bilib sa kanya. At nasa power pa din ang matandang ito. Sa sobrang bilib niya sa sarili niya. Nakakala niya tama siya. Siguro dapat dito alugin ang utak hanggang sa magising sa katotohanan na palaos na ang mga Duterte. Ay nako, kakaiba talaga ang power trip nito. Then na kay Marcos eh. Na kay Marcos, na kay His Excellency ang bola. Libra Girl, shout out ha. Good evening po, Karox. Ito naman pong si Alvarez. Uto-uto, pagkatapos sipain at sa pagka-speakers ng Kongreso, sa utos ni Sara, di man lang ipinagtanggol ni Digong. Ito naman, nagpauto na naman, di niya alam ang gagamitin lang siya. Ayan na nga, ihiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Malala na talaga ang tama. Mukhang siya ang bangag, hindi si PBBM. Pilipit na ang dila, speech na puro paninira ang ginagawa. O, totoo yan, di ba? Yan ang bangag, sabi ni Las Cañas, di ba? O. Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi ka, Roque. Itong si Digong, kung ano-anong pinag-iisip at pinagsasabi, masyado siyang maingay. Gusto niyang kontrolin si BBM at gusto niyang makabalik sa pwesto. Kasi marami siyang atraso na pinapatay. Kaya kung nasa pwesto siya, hindi siya basta-basta maaresto at mabibigyan siya ng immunity. Ganun ba yun? Kung presidente. Pag hindi siya presidente, anong immunity? Inmuta. Ted, shout out, Ted. Siguro ang gagawing watawat ni Digong para sa Mindanao ay may isang bituin. At sa gitna, ang nakapaligid sa bituin ay ang mukha ni Digong, Willie Revillame, Robin Padilla. Yung tatlong bugok. Siguro ang sasaludo sa flag ni Digong ay ang mga bugok ding tulad ni Panelo, Harry Roque, Bato at Kibuloy. Tindi mo, Ted, napatawa mo ko, David Allen Mendoza, shout out. Hello po, Karox at sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Yan pong si Digonggong ay di na dapat paniwalaan. Ilan po kayang litrong fentanyl ang kinukonsumo niyan sa araw-araw at kung ano-ano ang lumalabas na pantasya sa bibig niya. Dahil di nila gusto ang mga nangyayari, gusto nila si session naman para sa Mindanao. Gunggong, ang galit si David Mendoza. Alam naman natin dahil yan sa impending warrant of arrest nyo sa ICC at FBI. Noon ang tapang magsabi ng kam. Ngayon siguro ang dapat nalitanya ninyo ni Pacquiao sa ICC at FBI ay go away, come again another day. Little Digong Kibulog still wants to play. Sa pato si David. Huwag kayong tawa. Siguro tawa kayo ng tawa, no? Nagalit si Maylin Di Pedro. Ay, Maylin Di Pedro. 3JC shout out. Sir Rox, ito masasabi ko dyan. Tagumpay si Digong sa kanyang secession niya. Kasi napokus na naman ang atensyon ng taong bayan sa kanyang kalokohan. At na-divert ang 51 billion ni Pulong. O, di ba? Tagumpay si Daddy Diggs. Ganyan lang ang taktika dyan. Kung ayaw mapag-usapan ang katiwaliwan mo, kailangan mong gumawa ng
panglito. Eh di umubra yung video pulburon, ek-ek eh. Na yan, kaya gawa sila ng iba naman. Presto, ihiwalay ang Mindanao sa Pinas. Tiyak, madaming magre-react dyan. Eh, nawala ang 51 billion ni beloved son, Pulong Long. Tama. Ang galing talaga ni 3J Hope, ha? Kung saan mo nakukuha yung mga conspiracy theory mo na yan, ha? 3J ulit ito. Simpleng mathematics lang yan, Sir Rox. Tawa. Minus lang yan at plus lang ang dapat gawin para mawindang ang bayan. Di umubra ang mga pagmumura ni Daddy kay BBM. Di rin umubra ang resign ko no, Mr. President ni Baste. So, minus na yan. Mag-add naman tayo ng ibang issue. Ayan, Mindanao naman ngayon. O di nga ba, kababayan kong mahal? Ha? Galing 3J Show kung mag-isip. Hindi ko naiisip mo. 3J Show ulit ito. Ito bang isa, ICC issue. They are buying time for it. Tawa. Aba, February na pala. Ang bilis ng panahon. Maya-maya lang, June na. At baka bago mag-June, andyan na ang arrest warrant. O, siyempre, kailangan ni Daddy Diggs na gumawa ng issue. O, diba? Success ang buhong. 3J Show ulit ito. Si ate, ang lupit magsalita laban kay Daddy Diggs. Si ate, ang lupit magsalita laban kay Daddy Diggs. Ang lutong ng pagkakasabi ng kabit. Preno-preno din pag may time. Alam mo na palang brain damage. Teka, hindi ba artista ito na nanalo sa It's Showtime? Pinapatulan mo pa, maawa ka naman. Sa dati mong daddy, tawa-tawa si 3J Show. Bakit? Galit na galit siya, nabudol nga raw sinong daddy niya. Ikaw naman. 3J Show ulit Si Rox, si Kibbs naman ang bigyan ng ata ng arrest warrant. Well, kahit isang damakmak ang arrest warrant, ibigay mo dyan. Ibigay ko dyan. Dehins yan, sisipot kasi. Kasi nga, anak daw siya ng Diyos. Back up pa siya ng China, kaya malakas ang loob. Pero may hangganan din yan. Pasasaan ba't mapaparusahan din yan? Hindi man dito sa ating mundo, kundi sa kabilang mundo. He cannot escape. Totoo yan, my friend. Ang problema, wala yan, di naniniwala yan sa kung ano-anong kabilang mundo. Sa alam nila, ito, sa mundong ito, naging hari sila sa pamamagitan ng pagbabalat kayo na sila ay makadiyos. Maraming ganyan. 3J Show ulit. Si Rox, ang puso mo, relax ka lang. Huwag kang masyadong emotional dyan sa isang mong commenter na si Mylene De Pedro. Mukha naman siyang maayos mag-comment. She just want to give benefit of the doubt sa mga DDS. Tama lang na sabihan mo siya na zombies na ang mga yon. Pero marami ding DDS na nagigising na sa katotohanan, di ba? So relax lang, Sir Rox. Ngayon, kung next time na mag-comment si Mylene na wala sa hulog, saka mo siya banatan. Banatan daw, Kilmax lang, Al-Ulalia, sabi niya. Pansariling interest na naman. Isang oras na pa tayo. Pansariling interest na naman ang ideya ni Duterte. Yan ang katunayan na wala talaga siyang nagawang mabuti para sa Pilipinas. Wala talaga. Dahil may balak pa pala siyang kahangalan at tama. May sayad. Bukod pa sa may saltik, nagkamali talaga ang mga Pilipino sa paglukulok sa kanya. Pero siya ang presidenteng deserve ng karamihan ng mga may saltik din siguro. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Alulalia. 3J Show ulit, O, Sir Rox, confirm
na nakapasok na dito ang ICC at nakapunta na pala sa Malacanang. Kinonfirm ni Maharlika. Kaya naman pala windang na ang mga Dutertes. Totoo. Arnulfo si Diego, shout out. Dahil sa sobrang takot sa ICC, kaya kung ano-ano na lang ang naiisipang gawin ni Digong. Totoo yan, Arnulfo. Lee Chang, shout out my friend. Si Rox, ako nga pala si Lee Chang. Nadukot kasi yung CP ko kaya nabago ang username ko. Sa mga nagko-comment pala na against sa vlog mo, hayaan mo na lang, pwede mo namang basahin yung iba. Ibig lang sabihin nun, interesting ang topic mo at pinakinggan ka nila. Just ignore their bashing because that means you're a relevant vlogger kaya tumataas ang engagement mo. Keep going. Oh, ganun ba? Di kasi ako marasanay sa ganyan, Lee Chang. Totoo lang. Ayoko nakakabasa ng mga comment na mga wala sa hulog eh. Totoo. Hindi ko pinagtsatsagaan. Sancho Panza de la Brocha, shout out. Ana Pelgo, welcome to the club. Gusto ni Digong ihiwalay ang Mindanao kasi nararamdaman na niya na malapit na siyang imbestigahan ng ICC kaya gumagawa siya ng paraan para makaiwas sa ICC. Totoo yan. Ana. Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed Sunday po tay, mga ka-warriors. Kung iisipin nga po, torture na ito sa pamilya Dutz sa pagkadami-dami ng ginawa nila sa Davao at sa buong bansa. Idalangin po natin na mapagtagumpayan ang katarungan sa mga biktima. Torture sa mga gumagawa ng krimen at lalong torture sa mga biktima nila. Lord, ingatan niyo po at gabayan ng aming bansa. Ingatan po tayo tay ni Lord at sa lahat ng mga kawarrior. Salamat na Marilu ha. Ipin mo yan oh. Ang gagaling ng mga nagko-comments dito. Tapos may mga makakapasok na mga kampo ng halimaw. Oh. Itatanggalin ko di ba? Malia Leonora Roque, shout out. Ganyan talaga. Pag nakatikim na ng large scale corruption, hindi na yan makukontento na sa Davao lang manggagaling pagkakakitaan nila. Kaya at least kahit buong Mindanao na lang ang pagkakitaan, may langis nga naman ang Mindanao na interesado ang China. Sabi nga, pati Palawan gusto isali sa session. Talagang alam na alam kung saan may mina ng langis. Kunyari si Alvarez, mamumuno pag nahiwalay Mindanao. Ulul! Kilala kita, Digong nyo. Ginagamit mo lang si Alvarez. Oh, yun. Ang gagaling ninyo. Tapos makasingit ng mga bopols. Malia Leonora Roque ulit. Hello, Tay. Medyo mas bumuti ngayon kalagayan ko. Nailabas ko na ang tubig sa baga ko kahit pa paano. Nabawasan na din manas ko. Kala ko, Tay, matutuluyan na ako nung November kasi sobrang manas ko. Salamat sa Diyos at minura ni Digong nyo siya talaga. Salamat sa Diyos na minura ni Digong nyo. Siya talaga ang nakapangyayari. Babaha muna ang dugo sa Mindanao bago ma-determine kung sino ang mamumuno dyan. Davao lang naman ang hawak ni Duterte. Yung mga taga-tausog dyan na nagbuwis ng dugo para sa kasarinlan nila, di pa sasakop kay Duterte mga yan. Ang pinaglaban ng mga native dyan, prinsipyo, samantalang si Digong nyo, racket lang ang gusto niyan dyan. At ba't may mga taong sumasamba sa piso? Ewan ko nga ba? Marilo Pabian ulit Katunayan na po na tuliro na ang isip ni Tatay Diggs sa pagsasabing mahiwalay ang Mindanao para lamang maiwasan ang warrant ng ICC. Pero kahit anong iwas gawa ng issue, divert na the issue, mag-speech ng
bangag plus pulburon. The whole world knows it, and our country is in a messy situation. Kaya sa huli, ang paraan ng Panginoon ang mananaig. Slowly processed, cool and calculated, at unti-unting sisinag at ang maaliwalas na langit at magbubunyi ang sambayanan. Amen, Lord. O, tama ka dyan, nak, ha? Sana malapit na. Marilo pa biyan ulit, oh. Ito naman po si ate, second maharliko. Talagang nasa huli ang pagsisisi. Kasi hindi sila nag-isip mabuti noon na para sa mabuting kinabukasan ng pamilya at sa bansa natin. Look where we are now. Totoo naman yan, eh. Galit na galit, di ba, Malu? Marilo ulit, oh. Itong si Mylene De Pedro, nagkakamali ka na kami-kami lang ang nagkakatawanan dito. Remember, lahat ng commenters ay may kadi-kanyang opinyon at hinaing. At dahil sa naisisiwalat yun ng aming Tatay Roque, marami ang nagkakapanood at nakikinig nun. So, ang result nun, marami ang naliliwanagan ang isip. Kaming mga namulat ay di na muling pipikit gang maging kulay rosas ang Pilipinas. Oh. Ay, Mylene. Dadasal-dasal ka parate, ha? Iha. Nestor, Porsingcola, shout out. Good day. Di ba nung 80s, may kilusan din na Mindanao sa pamumuno ni Ruben Canoy na nagtatag na ng Mindanao Republic. Oh, no, 1980s. Alam ko yun. Hindi naman to si text. Elena Lebron, shout out. Ngayon, isang oras na tayo. Good day, Sir Roque. Wala nang matinong isip yung damuhong digong, pati mga anak niya. Nalula na sa kabibilang ng pera. Ano to? Ang mga bangag, mga brain damage. Saan ngayon ang 51 million? Paulo Ugok, anong nangyari ngayon? Davao, para ng Atlantic Ocean. Hoy, mga taga Davao, gising na kayo. Hayan, gilunapan na kayo. Singilan na ninyo ang mga demonyong digong. At ito na naman, si Bato, takot na makulong kahit hindi na niya makita ang kanyang mga apo. Oy, ang drama mo, Bato. Gidami mo ang apo. Kunwari, baka ang number 2 o number 3 sa kadami ng puhunan mo. Sa kanila mana ka talaga sa amo mong bangag. Ulul addict, brain damage from Long Beach, California. Taga Long Beach pala to, si Elena Lebron. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kung mahihiwalay ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas na isusulong ni Digong at Pantalyon Alpanes, anong itatawag sa bansa natin sa halip na Luzon, Visayas, Luz Biminda? Ano na? Luz Biminyon. Na Luzon, Visayas at mga minyon. Pwede ding Luz Bimonyo, Tunog Digongyo. Yeah. Rodolfo de la Cruz, shout out. Yeah. Bakit ito si Digong? Nakikialam pa sa gobyerno. Paghandaan mo itong ICC, malapit ka na, gago. Wala ka na sa gobyerno. Galit, Christian Cheng, nak, shout out, Jul Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos, nak, shout out. Eman Escalona, shout out sa inyo, mga friend. Relia Asistio, Rachel Esguera, shout out. Mission accomplished, mga boss. Nahabot ako alas 9.
Gambukas po. Sana makarating to. Anyway, po-forward ko to sa mga kaibigan ko dati na napunta naman sila kay BBM, no? Anyway, may contact pa kami. Baka pwede na iparating dito. Tong vlog na to. Hindi nila alam to eh. Ang alam nila, yun nga, may utang na loob. Si Marcos dahil pinalibing yung tatay niya. Dapat mag-isip-isip sila. Kung hindi dahil dyan sa Marcos loyalist, baka hindi siya naging presidente. God bless mga boss. Good night. Dasal po, dasal.